Hello. Good morning. So, ang gagawin natin sa video na 'to is kakain ako, magkukuwento, tapos ikaw ay makikinig kung papanoorin mo yung video ko. So, ang kwento ko, nung bata ako, merong character sa kung napanood mo ba yung, Hiraya Manawari noon? So, may character dun na ang pangalan ay si Pikona. So, literal mabilis siya mapikon, gano'n. So wala lang, naalala ko siya kasi merong isang senaryo na nangyari sa akin recently na nag-trigger sa akin para mapikon, gano'n. Hindi naman nagpaka-OA na hysterical, gano'n. Pero at least na-trigger ako, na-trigger ang pagka-reactive. So ano nangyari? So, kumain ako sa isang ramen restaurant, yung mga ramen restaurant sa mall. So definitely hindi dito sa current na kinakainan ko, hindi yan 'yun. Iba siya, ibang restaurant 'yun. So, eto si ramen restaurant sa mall. So, order ako ng food. Tapos, may dumating na matanda at saka kasama yung apon niya. So, upo sila. Hindi naman katabi ko, pero malapit sila sa akin. So, dumating yung order ko. Tapos, kakain na ako. Then, meron akong headset, yung suot-suot ko. Ganon, para music lang ako. Kasi maliit lang yung table eh. Hindi ko malalagay lahat, hindi ako makakanood ng anything. Saka nakakatakot, baka mahablot ang phone. So, di kain ako. Ay, magsa-start pa lang ako kumain. Wala pang music dun sa headset ko. Like, sinuot ko yung headset ko, wala pang music. Narinig ko, pinag-uusapan ako nung maglolo. Yung apo niya is siguro mga nasa Gen Z or Gen Alpha, ganun. Walang, ay, pinapakinggan ko yung conversation nila kasi alam ko patungkol siya sa akin. Bakit? Kasi sabi nung lolo, kala ko Amerikano to. Gumanon siya. Konti lang naman ang tao doon at saka ako lang naman yung malapit sa kanila. Tapos sabi niya, peke no, peke to. Gumanon siya. So, kaya alam ko na ako yung pinag-uusapan nila is because blonde yung buhok ko. So, pinapakinggan ko lang kung ano yung conversation nila, isasabihin nila. Tapos sila, nagtawanan lang sila. Pero yung apo naman niya is like, hindi naman nag-initiate or hindi masyadong nagre-react. It's just that yung matanda lang talaga, yung maybe, gumagawa lang siya ng conversation just to papalipas oras. Pero yung reaction ko talaga doon is, OA naman sa pagka-comment, OA naman sa pagpupuna. Like, magkatabi lang po tayo. Ay, hindi, almost magkatabi lang tayo. Hindi nyo ba naiisip na, ano kung, kung mag-iskandalo ako doon, itapon ko yung, itapon ko yung mainit na ramen sa inyo. Di ba? Hindi, joke lang yun. Pero, hindi ko naman siya ginawa. Pero, nandun ako sa part na, napikon ako dahil bakit ba kailangan mag-react bakit ba kailangan mag-comment ng gano'n ng mga tao? Like harap-harapan. Like hindi mo pwedeng sarilinin mo na lang 'yan. I-podcast mo na lang 'yan sa susunod. 'Di ba? Meron kasi mga gano'n yung mga matatanda na kinaiinis ko. The older generation. Hindi sila marunong mag-sugarcoat ng mga words. Hindi rin sila marunong yung sarilinin na lang nila kung ano yung negative opinion nila. Gusto talaga nila yung harap-harapan na i-blurt out nila na ganito ka, ganyan ka. Tapos, pag sila naman, kinontra mo or sinagot mo sila, ikaw yung masama. Well, on this scenario, hindi ko ginawa yun. Hindi naman ako sumagot. Pero, napaka-unfair nung ganon na harap-harapan kang gagawan ng comment or
statement tapos hindi ka naman pwede mag-react. Kasi yung matanda kasi nasa 70 or 80 years old na siya. So, alam mo yun, yung literal na ugod-ugod na talaga siya. Naisip ko talaga, oh my God, talaga umabot ka sa ganyang edad na hindi ka talaga nag, nagtanda, no? Umabot ka talaga sa ganyang edad na yung ugali mo is hindi mo man lang nabago, di ba? Kasi, isipin mo yung mga millennial, yung mga Gen Z, or the earlier, no, mas meron na tayong awareness ngayon pagdating sa um, pagbibigay ng opinion. Like, hindi naman kasi masamang magbigay ng opinion. And kung talagang naisip mo na yung isang bagay is kung ano yung nakita mo, ganun, kung nakakatawa ba siya or what. Normal naman yun bilang tao. 'Di ba? Pero, alam mo yun, yung parang respeto naman or pasintabi naman kung harap-harapan mo siyang gagawin. 'Di ba? Parang, hindi na nga tayo magkakilala. Yung tipong, ano man tawag doon? Yung pag halimbawa, pag ayaw mo yung pinapanood or ayaw mo yung music ng ibang tao, ganun. Tapos gusto mo kontrolin, parang ano, nakikinood ka na nga lang eh, nakikikinig ka na nga lang eh, nagreklamo ka pa, parang mga ganun, 'di ba? So, alam mo yun, kung ano yung nakikita mo sa paligid mo, like for example, nakita niya ako na blonde, ganun, akala niya Amerikano ako, parang, hindi ko pwedeng gawing kulay black yung buhok ko. In an instant. Hindi ako mag-a-adjust para sa'yo. Parang, sa akin lang, pag meron tayong mga ganun na napapansin, like, quiet na lang, di ba? Pwede naman ako pag-usapan ng hindi ganyan. Or unless gusto mong harapan din kitang pagsabihan, di ba? Para sa akin naman, yung kasi pagkukulay ng buhok is hindi naman siya dapat gawa ng issue. Ganon. Yung matatanda kasi, ang dami nilang issue pagdating sa mga ganyang kulay ng buhok, mga kolorete sa katawan, yung mga tattoo, ganyan. Ang dami nilang stereotype. Hindi mo pa napapansin yun. Laging sa kanila nagsisimula. Kung ano-ano na lang. Parang, hindi mo pwede express yung sarili mo kung ano yung gusto mo. Which is, alam mo na, hindi nila kaya yun. Kasi, masyado silang sunod sa tradisyon. Tradisyon na sila lang din yung gumawa. Kasi, come on. Alam ko petty lang naman yung ganitong scenario na yung pagka-piko na dahil lang sa ganung sitwasyon. Pero, imagine mo, di ba? Kung hindi magbabago yung mga ganun na sitwasyon, di ba? Ang daming tao na alam mo, nakaka-bad trip siya eh. 'Di ba? Nakakasira siya ng ng araw. Kahit na sabihin natin na, "Oh, wag mo na lang pansinin. Parang hindi naman ikaw yung kausap." Parang yes, hindi naman ako yung kausap and yung conversation nila is hanggang doon lang sa kanila. Pero ako yung pinag-uusapan. 'Di ba? Wala akong ginagawa sa kanila. So parang ako, ayos na nangyari doon after. Hindi na ako nag-react, ganun. Basta tuloy-tuloy lang. Kumain lang ako. And then after nun, umalis na ako. And then sila doon, parang may kasama pa sila, kumakain na rin sila. Ganun, hindi ko nalang pinansin. And then, okay na yun. Throughout the day. Ang takeaway siguro doon is that, meron ako nabasa sa isang book. Well, actually napakinggan kasi audiobook yun. Pagka ganun yung sitwasyon, parang hindi natin kailangan na dibdibin masyado yung mga opinyon ng ibang tao. Kailangan natin i-dehypnotize yung sarili natin sa sitwasyon. Well, siguro, not on that specific scenario kasi biglaan yung nangyari, di ba? Like, hindi naman natin mare-regulate yung feelings natin na kailangan, hindi ako nasaktan. Kunyari, hindi ako nasaktan. Ganun. Hindi naman pwede yun, di ba? Parang, at some point, meron sa iyo na ma-offend. Ganon. I mean, hindi ka naman tao kung hindi ka na-offend. Di ba? Alang naman sabihan ka ng masakit, di ba? Tapos nakangiti ka pa din, di ba? Okay, wow. Pero, madalas pagka ganong scenario, ang una ko naisip,
and na-apply ko agad is that, okay, so affected ka ngayon, affected ka sa, um, for this hour, for this 2 hours, 3 hours. Pero sa mga susunod ba is maapektuhan ka pa din. Yan bang, yan bang issue na yan tatawid pa ng linggo or buwan, ganun. Well, kinukuwento ko lang naman kasi audio ko to. Ito yung naisip ko, ito yung muni-muni ko ngayon. Pero sa mga ngayong araw, iniisip ko pa rin ba siya? Like, hindi na. Kasi yung mga ganong opinion is opinion yun ng ibang tao. Yung nabasa ko doon sa book is that kailangan natin na i-dehypnotize yung sarili natin. Paano? Like, ihiwalay natin yung facts, yung katotohanan doon sa opinions ng ibang tao. Okay. So, doon sa scenario na yun, may kulay ba yung buhok ko? Oo, meron. Blonde ba? Yes. Natural? Hindi. Pero kulay blonde? Yes. Nagpapaka-American ka ba sa look na yan? Hindi. Kasi, eto ha, in pop culture or in pop terms, isipin mo, di ba, alam mo si Beyonce. Si Beyonce ay laging blonde. Natural ba na blonde siya? Di ba hindi? Hindi naman siya natural na blonde eh. Pero, nagpapaka-American ba siya? Nagpapaka-white ba siya? Di ba? Hindi naman. Pero bakit siya nagba-blonde? Because self-expression niya yun eh. Bagay sa kanya yun eh. Parang bagay dun sa skin tone niya. Like imagine, kahit anong shade ng blonde, bagay sa kanya. So, yung opinion ng ibang tao, kung ano man yung ibig sabihin niya doon, na akala ko Amerikano, peke, no peke. Opinion lang niya yun. And, kung masasaktan ba ako, well, nagulat lang ako sinabi niya. Pero yung didibdibin ko ba, magpapaitim ba uli ako ng buhok para lang sa kanya? Magpapakalbo ba ako ng buhok para lang sa sinabi niya? Hindi. Mahal, manigas ka. Manigas kaya. Di ba? I mean, ano lang, real talk lang, di ba? Huwag tayong, na-realize ko yung ganyan, na huwag tayong masyadong pasindak. Huwag natin paikutin yung mood natin sa opinion ng ibang tao. Na kung ano yung sinabi sa'yo na hindi yan bagay, hindi yan ganun. Parang i-assess din natin kung yung ba sinasabi nila is sinabi nila dahil totoo or sinabi lang nila yun dahil alam mo yan, parang nagpa-project lang sila ng mga hindi nila kayang gawin. Simply because napaka-basic nilang tao, napaka-plain nila, and then you are expressing yourself. 'Di ba? Sa buong in a bigger picture, sino ba ang totoong talo doon? 'Di ba? Mas talo doon yung mga taong sumusunod lang sa kung ano yung uso, susunod lang sa kung ano yung tingin ng tao na maganda para sa kanila. Pero imaginein mo, 'di ba? Yung mga tao tumatanda na lang sila and then never nila na-express yung sarili nila. Never nilang na-explore kung ano ba talaga yung mga gusto nila. Never silang naging artistic kasi ano na sasabihin ng ibang tao. Ano na lang sasabihin ng ibang tao? Yon. Yon yung kailangan nating baguhin. We have to break that cycle. And I know, ulit-ulitin ko rin to. Yung break that cycle na ano na sasabihin ng ibang tao. Because sa totoo naman eh. 'Di ba? Nawawalan na ng kulay yung, sabi natin na nawawalan ng kulay ang mundo. Simply because lagi nilang tinitingnan ng mga tao yung ginagawa ng iba na, that's cringe. That's ganyan. Like, daming comment. Well, malayo naman tayo lahat na mag-comment. It's just that, okay, sure, mag-comment ka kung kahit anong gusto mo. But at the end of the day, di ba, sino ba ang mga taong mas malaya? Sino ba yung mga tao na mas masaya?
yung mga tao na kaya nilang i-express yung sarili nila compared sa mga tao na magpaka-basic na lang tayo until the end. I mean, sa ending naman, di ba, re-reviewin din lang naman natin kung ano yung mga ginawa natin sa buhay natin. And I know this topic is getting deeper and deeper. Pero, sa akin, yun lang, di ba? I know the scenario is really petty from the start, pero imagine mo, hindi lang naman yung scenario na yun, I mean, hindi lang naman sa akin nangyayari yun. Nangyayari din yun sa ibang tao. And possible, nangyari na rin yun sa'yo. Ibang characters, ibang, um, paano ba, ang ibang location, ibang setup, iba yung ginagawa nyo. Pero, yung concept nung merong nag-comment ng negative towards sa isang tao na wala namang ginagawang masama, that is something na universal. I guess no ko na lang tatapusin siguro. And I don't know, think about it. Maybe mabilis ako ma-offend, pero at least right now, kaya ko nang magsabi ng totoo. Yun lang. Bye-bye.